Ito yung sunod. Mga kababayan. Dito tayo kay Jason sa. Sa mga nagtatanong, Ken, ano ba yung kay Jason sa? Di ba tapos na yan? Bakit kailangan mong explain? Ganito po kasi mga kababayan. Tapos na tayo dyan ha, mga kababayan. Yan, alam nyo na. Dito tayo kay Jason sa. Alam nyo ba mga kababayan? Itong kay Jason sa, kung naalala ninyo, inaresto po siya. Na? I-play muna natin mga kababayan. At least alam nyo na ha, aware na kayo about sa kuryente. Yan, dapat sisihin nyo dyan si Digong. Pinirmahan ni Digong ng ilang taon yan. Kaya hanggat hindi tapos ang kontrata niyan, tuloy ang pagsingil niyan. Ito mga kababayan, si Jason sa po ay inaresto. Ito po ha, pakinggan natin mga kababayan, walang volume. Kampo ng questioning sa korte ng kampo ng dating mamamayag na si Jay Sonza kung bakit bawal siyang magpiyansa. Inaresto si Sonza ng NBI kagabi para sa kasong unlawful publication dahil yan sa pagpapakalat umano ng peking medical record si Pangulong Bongbong Marcos. Ay sa kampo ni Sonza, maliit na kaso lang ang unlawful publication. Kaya bakit siya hindi pinapayagang magpiyansa? Samantala, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis sa pagkilos ng NBI para arestuin si Sonza. Patunay lang daw ito na pananagutin ng administrasyon ng mga nagpapakalat ng peking impormasyon online. Mga kapatid, Jig Manikan po. Ngayon, mga kababayan, bukod dyan sa balita na yan, meron isa Kung pa. inaakusahan si May isa pa mga kababayan na si Jason sa ay inaresto. Ito po ito. Balita. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag na si Jay Sonza dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinilbihan ng arrest warrant si Sonza sa kanyang bahay sa Quezon City. Ang kanyang kaso, unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Nakadetain na ngayon si Sonza sa NBI headquarters sa Pasay. Plano naman ang kanyang kampo na questionin sa korte ang warrant. Non-bailable daw kasi ito. Sa mga nagtatanong, Ken, bakit kailangan mo pang i-content si Jason sa? Ken, bakit kailangan pag-usapan? Kasi meron kayong hindi nalalaman. Ganito po yan. Kahit ako nagtaka ako, cyber libel lang naman ang kaso niya. Lang naman. Para sa akin, hindi po yun lang. Bakit? Ang cyber libel na kaso sa Pilipinas, crime. Ang cyber libel na kaso sa Amerika, hindi. Parang marites lang yan. Parang kita lang kayo sa barangay, tapos shake hands, tapos na. Dito sa Pilipinas kasi mga kababayan, ang cyber libel is crime. No? Sumabigat. So ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, cyber libel lang naman yan, Ken. Pag piyansa, makalaya ka naman agad. Hindi po. Bakit? Bakit nga ba non-bailable or no bill itong cyber libel case ni Jason sa? Kasi po, mga kababayan, ganito po yan. No? Sa mga nagtatanong, bakit ganun, Ken, walang bill? Kasi ganito po. Sa madaling kwento, para hindi tayo mahirapan, si Jason sa po kasi, ilang beses na po kasing nakasuhan yan. Ilang beses na rin inaresto yan dahil sa fake news. So sawa na ang korte sa kanya, sawa na ang reklamong puro fake news. Kaya ngayon, wala na siyang piyansa. Paulit-ulit na kasi. Paulit-ulit na, ilang record na. Kumbaga mga kababayan, kumbaga kung kay Digong pa nangyari yan, patay na yan eh. Bakit? Di ba si Digong, unang warning, pag hindi ka pangalawa, pangatlo, patayin nyo na yan kasi masakit sa ulo. Kung sa panahon ni Digong yan, matagal na salvage sa tapo ng kanal yan. Paulit-ulit na kasi yan mga kababayan, ilang beses na kasi yung kaso niya, ilang beses na siyang inaresto. Pagod na ang korte sa kanya, sa kaka-aresto ang kaso paulit-ulit. Cyber libel, fake news. Yan lagi paulit-ulit na kaso niya, kaya pagod na ang korte, ayun, wala nang piyansa. Yun ang klaro, mga kababayan. Paulit-ulit na kasi. Hindi nagtatanda, tatandang paurong kasi. Nagkabanlag-banlag na, nagkahika-hika na, di ba? Biruin nyo, nung inaresto ng NBI, may pahika-hika, may hindi nakahinga. Pero pag gumawa ng fake news, putang ina, walang hika. Parang si, ano na yan, Jack Arbota.
Pag gumawa ng fake news, kahit nagkabingot-bingot, walang pake. Oh, ngayon nung ipinatawag, dinahilan na PWD. Yan ang sakit sa kanila eh. Yan ang sakit sa kanila. Pag gumawa ng fake news, putang ina, walang sakit. Walang bingot, walang banlag, walang bungal, walang high blood, walang hika. Pero nung inaresto na, putang ina, kunwari di makahinga. Bakit nung gumawa ka ng ka-fake newsan, inisip mo bang huminga ka pa? Di ba? Hindi po totoo yun mga kababayan na hindi siya makahinga dahil sa hika. Ang dahilan po doon, hindi siya makahinga kasi kukulong siya. Ganon yun. Sa ngayon, sa mga nagtatanong, bakit walang piyansa? Paulit-ulit na kasi. Nakakapagod ka. Ikaw, tanungin kita mga kababayan. Halimbawa ako, kabarangay ninyo ako. Lagi ko kayong ninanakawan ng tsinilas, no? Reklamo ninyo, ninakaw ni Ken. Sunod linggo, may magnakaw na naman ako ulit ng tsinilas, reklamo nyo na naman ako. Anong gagawin ng barangay? Paulit-ulit na magnakaw. Petisyonan, palayasin sa lugar. Dito sa kaso ni Jason sa paulit-ulit fake news, paulit-ulit anaresto. Tapos pag na-aresto piyansa, ulit fake news na naman. Hindi na nakabil, wala nang piyansa para habang buhay na siya makulong doon. Di ba? Sa mga DDS, sabihin, katulad kay Maharlika, kanina napanood ko nag-live. Si Jason siya, inaresto o kinidnap, putang ina, yan na naman sa kidnap, putang ina. Alam mo Maharlika, kalaki lang yung mata mo ni Malka. Paano masabing kinidnap, NBI yung pumunta? Buti nga walang pamangkin na namalo ng cellphone yun eh. Biruin nyo, sabi ni Maharlika, kita nyo, nag-live si Maharlika, napanood ko. Si Jason siya, inaresto o kinidnap. Putang ina mo! Paano kinidnap niya? Binasahan ng warrant, tang ina niyan. Kung kinidnap, sino kung mag-kidnap niya? Wala namang pera, hayop na yan. Sa bagay, 1 million nga naman sahod ng SMNI dyan. Biruin nyo, SMNI, hindi ba kayo nahiya? Kumuha kayo ng konsultan, sinahuran nyo ng 1 million, tapos fake news. Diba? Kita nyo, milyon ang TF ni Jason sa earns. 1 million monthly for SMNI consultancy. SMNI, nakita nyo yan? Kumuha kayo ng consultant, 1 million sahod, tapos fake news. Paano nyo sasabihin na kayo lang ang nagbabalita ng tapat kung ang consultant ninyo nakulong dahil fake news? Diba? Ano din sabi? Anong sabi dito? Basahin, ano ba yon? Dapat si Sunsa naka-wheelchair. Ay, wag kayo maniwala dyan mga kababayan. Basahan ng Miranda rights. Kaya nga, binasahan ng merienda rights. Merienda, hindi Miranda. Kasi dapat pag mga ganyan, di ba? Merienda dapat bago kulong. Kita nyo mga kababayan, ito binasahan ng merienda rights. Tapos Ituturing kinidnap. naman ng maliit na kaso lang ang unlawful publication. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant? Sabi ni Ramon Maravilla, baho nang lumabas sa bunganga mo, okay lang mga content mo, iwasan mo magburay. Tangina mo, bakit ka nangingialam? Ngayon ko nga lang nabasa yung pangalan mong hayop ka. Bakit? Di bali nang nagmumura ako, at least may dangal. Yung mga DDS nagmura, anong pinaglalaban nila? Pinaglalaban nila, pagtanggol nila yung magnanakaw na hindi marunong magpaliwanag kung saan dinala yung confidential fund, yung billion-billion na pumasok sa bank account. Yung nagmumura sila dahil nakulong si Jason sa na fake news, na ang sabi na matay si BBM, may cancer. Tapos ending siya ang nakulong, siya ang may hika, siya ang may sakit. Diba? At least nagmura ako, may dangal. Pinagmumura ko yung mga putang ina na mga fake news. Saan nyo, kita yung mga DDS nagmura? Anong pinaglalaban nila? Kung ba't sila nagmumura? Diba? Anong pinaglalaban ng mga DDS? Bumurahin nila si BBM for what? Kasi na fake news sila? Minumura nila si BBM kasi nag-exercise, nag-jumping jack, nagbubuhat ng bigas? Kasi sa fake news nila, namatay na? Kaya nila minura? Anong dangal nun? Minura nila si BBM kasi ipinakulong si Jason Sa na tinatawag nilang Master J? Kasi nakulong yung kaibigan nilang fake news? Anong dangal nun? Diba? At mas mabuti kang magmura
At least nagising yung diwa ng mga natutulog. Kaysa sa pumatay ka ng tao na ang sabihin, "Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. May nakausap na ako." Kapag ako pinatay, patayin niya si Martin, si Lisa at si Bongbong Marcos. No joke. No joke. Oh. 'Di ba? Oh, ano na Ramon Marabilia? Masakit pa? Alam ka, nagmura ako. At least yung pinagmumura ko dito, may dangal. Kaysa naman sa mga DDS, nagmura. Anong dahilan para magmura sila? Sige nga, tanungin ko kay mga DDS vlogger o kay Banat Bay, anong dahilan para magmura siya? Ipinagtanggol niya si Digong? Anong dangal doon sa pinagtanggol niya kay Digong na may kasong 3 counts of crimes against humanity? Paano mo i-explain yan? Di ba? Paano mo sabihin may dangal ka kasi minura mo yung nagpakulong kay Duterte, tapos yung pinagtanggol mo may kasong 3 counts? Murder, attempted murder, at crimes against humanity. May dangal ba yon? Pinagmumura mo si BBM kasi pina-impeach si Sara dahil hindi niya in-explain kung saan galing at saan dinala itong bilyon-bilyon na pera na pumasok sa bank account niya. Anong dangal nun? Sige, kung ikaw DDS, anong dangal nun? At bakit mo pagmumurahin si BBM dahil ipinakulong yung magnanakaw na hindi magsabi kung saan dinala? Or murahin mo si Sara Duterte kasi hindi niya sinabi kung saan niya dinala pera ng taong bayan yan. Sabi nga ni Bini Abante, ang pagmamayari ng gobyerno ay hindi mo pagmamayari, or pondo ng gobyerno hindi mo pagmamayari, Miss Vice President. 'Di ba? O hindi ba totoo? Buti nga si Bini Abante di nagmura eh. Totoo naman. Ang pondo ng gobyerno hindi mo pagmamayari, kaya huwag mo ibulsa. Di ba? Si Jack Arguta nga, kapangit na pakinggan, nagmura pa. At least ako nagmura, malutong. Si Jack Arguta, munang ina mo. Munang nahat. Yun lang naintindihan mong nahat. Munang inyo. Yun lang naintindihan. Diba? Lakers TV. Ay, Diyos ko. Papakialaman pa tayo na nagmura tayo, masakit daw sa tainga. Masakit sa tainga ang mura ng mga pro-government vloggers, lalo kapag idol ninyo ang minumura. Bakit? Kapag kami mga pro-government vloggers magmura, masakit. Samantalang si Sara Duterte, putang ina ninyong lahat. Hindi kayo nasaktan nun? Hindi ba masakit sa tainga na nilalahat kayo? Nilalahat tayo? Buti ako, hindi ko kayo nilalahat. Si Sara, lahat. Putang ina ninyong lahat. Lisa Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala sa seguridad ko, ma'am. May nakausap na ako. Sabihin mo saan siya dahalahin. Tang ina ka. Diba? PNP chief, murahin mo. Saan yung dangal, anak ka ng presidente? Tapos, abusing of power, batang-bata ka pa, 27 anyos, mumurahin mo yung PNP chief, 4-star general. Diba? Hindi ka ba kinakabahan? Hindi ka ba natatakot? Diba? Diyos ko. Tingnan nyo. Eto si Jason sa example yan sa mga DDS. Ngayon, ito, paalala ko sa inyo. May nakarating sa akin, meron silang pinakalat ngayon na 30 million euro for 30 years daw bayad ni Marcos ang pagkakulong ni Duterte sa ICC. Yan yung pinapakalat nila mga kababayan. 30 million euro for 30 years, 1 million a year. Bayad daw ni Marcos yan. Ang pagkakulong ni Digong sa ICC. Yan ang pinakalat nila ngayon. Kaya kapag nakita nyo yung ganyang post, mga kababayan, i-comment nyo. Gusto nyo bang sumunod kay Jason sa? Tapos lagay nyo at National Bureau of Investigation. Itag ninyo ang NBI. Kasi yan ang ipinakalat nila. Ngayon, mga kababayan, active po ang NBI. Kapag may makita po kayong fake news, lalong-lalo na pakalat ng mga DDS, itag ninyo, National Bureau of Investigation, lagyan nyo ng at. Yung sign na at, no? Yung ganun.
Yung may parang bituka na at NBI. Ganon i-type ninyo kapag may makita kayong fake news para automatic ang NBI na tag. Pag natag ng NBI yan, imbestigahan nila agad yan. O pinakalat nila yan ngayon mga kababayan, binayaran daw ni PBBM ang ICC ng 30 million euro kapalit sa 30 years na pagkakulong ni Digong sa ICC. Yan ang pinakalat nila ngayon. Abangan nyo yan mga kababayan. Basta lalabas yan dito. Kanina nakita ko yun eh. Ilang beses ko nang nakita yan. Pinakalat nila na binayaran daw ni PBBM ng 30 million euro, 1 million a year ang pagkakulong ni Digong sa ICC. Di ko alam kung nabasa ninyo yan yung kulay puti siya na may ICC na katatak tapos may mga presyo ng pagkakulong daw. Sinishare ng mga DDS yan. Marami akong friend na DDS sa Facebook. Hindi ko na nga pinagpapansin. Kasi baka masaktan na naman. Di Diyos ko. Sige, ipakalat nyo yan, mga DDS. Malaya naman tayo mag-post eh. Pagka nakarating sa ICC yan, panibagong kaso na naman niligonghin. Nako, yung 30 years, magiging 50 years yan. Mga kababayan. Diba? Mga kababayan, yan ang isipin ninyo. Ngayon, tignan ninyo mga DDS, si Jason Sa, doon na mamamatay sa kulungan. Baka mauna pa kay Digong yan. Ito pa, kwento ko sa inyo. Alam nyo ba, ang NBI, ang kanila pong opisina ay under renovation. Yung renovation po yung NBI ngayon sa may UN or sa Taft Avenue ba yan? Sa Maynila. Nilipat po ang NBI office sa Pasay. So, ang kulungan po ni Jason Sa ay nasa sabi ni Paulo, nawala. Paulo Pablo, itag mo dito yung link, i-check namin para itag namin yung NBI. Hindi ko makita mga kababayan, lalabas sa Facebook nyo yan, yung pinakalat nilang daw ni Digong, bayad daw, di ko alam kung nasaan yun, basta kanina nakita ko yun, hindi ko na mabuksan pinalagpas ko na lang, kasi wala namang kwenta. So ngayon mga kababayan, yung kulungan ni Jason Sa, under renovation ang NBI. Sa may Taft Avenue, diyan sa may Manila, yung unahan ng tawag dito, unahan ng PNP ba yan? Unahan ng Robinson Manila, di ba? Oo, under renovation po ngayon. Sa madaling salita, mainit po. Mainit po doon. Sabi ko nga sa inyo, si Jason Sa mamamatayan sa loob, di na makalaya yan, niwala kayo sa akin. Di na makalaya yan mga kababayan. Sawa na ang korte dyan. Paulit-ulit na lang. Ganyan sinabi ng mga didiles. Sa UN, Ma'am Lisa CR. Mainit doon mainit doon mga kababayan sa UN. Harap ng Manila Med. Ma'am Nini TV. Mainit doon, sobrang init. Kasi under renovation. At saka yung opisina kasi ng NBI ay nasa Pasay, temporary ata. Naka-renovate kasi sila. Kaya kawawang Jason Sa. Ilang kayang tranquilizer maubos niya doon. Paabutin po natin ng 1K like. Ayan. Salamat po Nanay Minda. 'Di ba? Deserve niya 'yon mga kababayan. 70 years old si Jason Sa nakulong. May hiccup pa. Isumbong yan sa ICC para another kaso para kay Digong. Kaya nakarating na daw ang impeachment ni Sara sa ICC. Wow! Good luck. Lalo siyang hikain, di ba? Nako, mga kababayan, yun lang. Yung ating ngayon, mga kababayan, reaksyones